Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magdadiagnose pa ako ng speed sensor wiring. So kung natatandaan nyo po, yung mayroon po akong nakaraang video ay dinadiagnose ko na po ito. Pero naka-mention po doon na pagsakaling hindi na solve yung problema ay mayroon po akong next step po na gagawin. Kasi hindi ko po may tuloy-tuloy yung pagdadiagnose ko noon dahil kailangan pong tumakbo itong dump truck. So sa ngayon po ay nakatambay siya ngayon dahil naka-schedule po siya sa overall repair ng mechanical, electrical at saka painting. So ngayon po yung pagkakataon na gagawin ko po siya. So sa ngayon po ay tapos na po akong nag-diagnose ng sensor na to ay wala naman pong problema to dahil galing po to ng ibang sasakyan at gumagana po siya. At sinundan ko po ng pag-cleaning po ng terminal socket. At ganun pa rin po. So sa ngayon po ay wiring na po yung gagawin ko. Hahanapin ko po at tutuntunin ko kung may problema po ba sa electrical wiring. Baka mayroon pong mga putol. So gagawin ko po ngayon dahil mahaba po yung time ko. So kayang-kaya pong i-schedule. At umpisahan po natin. Ang problema po to ay pagdating po ng mga 4 na kilometro ay nawawala po yung reading sa speedometer doon po sa harapan ng driver. So dito na po ako gagawa po ng diagnosing sa linya po dito po sa wiring. Magmula na dito po sa sensor papuntang paakyat po ng sasakyan. So tutuntunin po natin. So ito po yung socket ng sensor. So nilagyan ko po ng extension. Gumawa po ako ng wire na 4 po yung connection ng sensor. So gumawa din po ako ng 4 na wire para matuntun po kung saan po yung putol. So dinisconnect ko po yung connection, itong socket na to, plastic socket mula po sa sensor, at tinampiran ko po ng mga wire para temporarily ito po yung pinakalinya niya, at tutuntunin ko po doon sa dulo sa end to end po yung gagawin ko nito, yung pagka-check ng continuity. So ito na po, nakasaksak na po yung apat din yung wire dito. So hanapin ko po kung mayroon po bang putol dito sa loob ng nakarap na wire na to. So nandito po ano yung 4 na wire na yon, sama-sama po dito hanggang sa pumunta po dito. Ayan. So ito na po. So yung lagay po na wire doon ay itong 4 po na to, dilaw, orange, pink at saka pula. Ito po ang kailangan ko pong matuntun doon sa may end point po ng terminal socket. Itong 4 na to. Balik color coding po yung gagawin natin para hindi po tayo malito. So, yan.
apat na to. So ito po yung apat na wire na color coding, pula, violet, red at saka yellow. So nandito po, yan. Kaya dapat po hindi tayo malito sa pagtitrace ng wire na to. So lumalabas po, wala na po dito sa wiring na to, yung apat na wire na to, kasi ito na po yung temporarily na pinaka-wire niya dahil kinunik ko na po doon sa plastic socket ng sensor. So ito na po siya. So bypass na po to. Hanapin po natin kung may putol po ba to. Itong magmula dito hanggang doon sa sensor. At ito na po yung pinakadulo. At dito ko naman po hanapin yung tatlong wire na yon, ay apat. So ito po. So i-check ko po siya sa tester kung lalabas po ba itong mga may continuity pa itong wire na apat na to. Malalaman po natin. So ito na po yung naging resulta ng ginawa ko pong continuity test. Itong apat po na wire na to ay isa po dito ay hindi po nakarating dito sa sakit na to papuntang taas. So mayroon po akong nakitang problema dito sa kulay red and white po na to. Mayroon pong putol. So itong tatlo po ay okay naman po siya. So itong pula po ang nawalan ng continuity. So mayroon po siyang putol. Ito po yung putol niya. Yung may blue at ito po siya. So ayan po. So kaya yung speedometer po ay nagluloko siya. 4 na kilometro ay tumitigil siya. Yung pala ay putol na po yung isang wire na to. Ito siya. Ito po itong apat na to. Ito po yung tinuntong ko. So ito po yung naputol. Ito siya. So yun po yung dahilan kaya yung speedometer po ay nagluloko siya. Kahit nagpalit po ako ng sensor, speed sensor ay hindi pa rin po umubra. Naglinis po ako ng terminal connector, hindi pa rin po umubra. At ito na po yung third step ko na ginawa ay nag-trace na po ako ng wiring continuity test. Ito po yung nakita ko. Itong wire na to ay putol po. So ito po yung ginawa ko. So end to end po yung ginawa ko, mula po ng dulo, galing po ng sensor papunta pong terminal, papuntang taas. So dito po, hanggang dito po. So kung hindi ko po nakuha yung putol na to, kung hindi ko na yung problema, so ang test ko naman po ay papunta naman po, papuntang dashboard. Since nakuha ko po yung problema, so hanggang dito lang po, dito yung ititigil ko na po yung pagtitest ko. Magpapalit na po ako ng wiring dito. So ito po, itong wire na to. Ayan o. Ayan. So ito po, yung tatlo po ay nakita ko yung tatlong wire ay tama naman, may continuity siya. Itong isa lang po. Ito po ay ito po yung kulay red and white.
So ang gagawin ko na lang po dito ay dudugtungan ko yung wire na to at ilalagay ko sa tamang posisyon. At pag naayos ko po yung wiring na to at i-road test po to, pero hindi po muna namin maipakita yung road testing nito kasi under major repair po itong sasakyan na to. Gagawa po ng mga mechanical repair at saka body repair and painting. So ang gagawin ko lang po dito ay i-arrange ko lang po itong wiring, itong na-trace ko na sira, at saka na lang po yung road testing kung gagana po ba yung meter ng tama. So itong dulo po ay tatanggalin ko na to para may balik na po sa koneksyon ng sensor. At ito po at isasaksak na lang po dito sa sensor to kasi wala po palang problema yung sensor at saka itong sakit na to. So ibabalik ko na lang po to. Hindi ko na po ipapakita dahil haba na po yung video. At itong dito naman po ay ayusin ko na lang po itong wire na to. At ito ay dudugtong ko para bumalik na po siya sa dati. So ito po yung speed meter ng ginagawa kong tino-troubleshoot ko. So napapansin ko po nung ikinonik ko po yung putol na wire. So kapag pinapa-start ko po ay hindi na po siya gumagalaw. Dati po kasi ito, nung putol pa po yun, ay gumagalaw po siya pag ina-accelerate ko. So nung na-connect ko po, temporarily na-connect ko po siya, hindi pa naman final, pero nagbago po yung galaw nito, hindi na po siya gumagalaw. So itatry po natin. Paandarin ko, connected po siya doon sa baba, nakakonect na yung naputol na wire. Pagmasdan po natin, i-accelerate ko po. So hindi po siya gumagalaw. So itatry po natin na i-disconnect po. Malaki po yung pagbabago niya. I-disconnect ko po yung naputol kasi connected po siya ngayon. So ito po i-disconnect po natin. So ito na po yung galaw po ng needle. Ayan po, gumagalaw siya. Ayan o. So ibig sabihin po, talagang nagkaroon po siya ng problema nung naputol po siya. So nung nakita nyo naman po, nung naka-connect po siya, ay hindi na po gumagalaw to. So ibig sabihin po, yung naging dahilan po talaga ay yung pagkaputol ng isang wire na yun, yung kulay red po na yun. So confirm po, yung problema ay doon po sa wire na yun, yung naputol. So road testing na lang po ang kailangan nito, since hindi po natin mapatakbo dahil under repair po itong sasakyan na to. Kaya ito na lang po yung basehan natin na nagbago po siya, disconnected po siya. Ibig sabihin may problema siya, kasagsagan ngayon kasi dinisconnect ko, ibig sabihin putol yung wire. So kanina po nung kinonnect ko ay okay po siya, wala siyang galaw. So ibig sabihin po, confirm na yun po yung naging dahilan. So sana po nagustuhan nyo yung video kong ito. So hanggang dito na lang po. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.